Ang hiwaga ng duwendeng bantay sa balon. Sa dulo ng baryo ng San Isidro, may isang lumang balon na matagal nang hindi ginagamit. Balot ito ng lumot at napapaligiran ng matataas na damo. Ayon sa matatanda, huwag na huwag daw lalapitin ang balon lalo na kapag gabi, sapagkat ito raw ang tirahan ng mga duwende, mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao ngunit may kapangyarihang magbigay ng swerte o kapahamakan, depende sa kung paano sila pakikitunguhan. Si Mateo, isang 16 na taong gulang na binata, ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Lumaki siyang salat sa buhay, namatay ang kanyang ama sa aksidente sa bukid, at ang kanyang ina naman ay nagkakasakit. Kahit anong sipag niya sa pagtulong sa bukid at sa maliliit na gawain sa baryo, tila hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita. Isang gabi, habang pauwi si Mateo galing sa bayan, napilitan siyang dumaan malapit sa lumang balon dahil inabutan siya ng malakas na ulan. Ang kanyang tsinelas ay naputikan, at halos wala na siyang makita sa dilim. Nang bigla siyang madulas, napaupo siya sa tabi ng balon. Hay nako, ungol niya. Kung totoo man kayo, mga duwende, tulungan niyo naman ako kahit minsan lang. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Marahil ay dahil sa pagod at pagkadismaya sa buhay. Biglang hamupa ang ulan. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahinang tinig. Hindi lahat ng humihingi ay karapat-dapat. Napatalon si Mateo sa gulat. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Sa halip, may maliit na figure ang unti-unting lumitaw sa tabi ng balon, maliit, kasing taas lamang ng isang bata, may balbas na kulay pilak at suot ang pulang sombrero. Isa kang duwende, nanginginig na tanong ni Mateo. Oo, sagot ng nilalang. Ako si Lakan Balisong, bantay ng balon at tagapag-ingat ng swerte ng baryong ito. Napatigil si Mateo. Gusto niyang tumakbo ngunit tila may kung anong pumipigil sa kanyang mga paa. Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya. Hindi pa kita tinutulungan, sagot ni Lakan Balisong. Sinusubok pa lamang kita. Ipinaliwanag ng duwende na ang balon ay hindi ordinaryo. Dito raw nagmumula ang biyaya ng lupa ng San Isidro, ang kasaganahan ng ani, ang kalusugan ng mga hayop, at ang swerte ng mga tao. Ngunit unti-unti raw itong humihina dahil sa kasakiman ng ilan sa baryo. Kailangan ko ng isang taong may malinis na puso, sabi ng duwende. Kung papasa ka sa aking mga pagsubok, hindi lamang ikaw ang pagpapalain, kundi ang buong baryo. Pumayag si Mateo, kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang haharapin. Unang pagsubok, ang katapatan. Kinabukasan, pinapunta si Mateo sa bukid ng pinakamayamang tao sa baryo, si Don Anselmo. Inutusan siya ng duwende na magtrabaho roon sa loob ng isang araw. Habang nagbubungkal si Mateo, may nakita siyang supot na puno ng gintong barya na nakabaon sa lupa. Madali sana niyang maitago iyon at gamitin para sa gamot ng kanyang ina. Ngunit naalala niya ang sinabi ng duwende tungkol sa malinis na puso. Kaya dinala niya ang supot kay Don Anselmo. Sa halip na pasalamatan, pinagalitan siya ng matanda at inakusahan pa siyang magnanakaw. Masakit ang naramdaman ni Mateo, ngunit hindi siya nagsinungaling. Nang bumalik siya sa balon kinagabihan, naroon si Lakan Balisong. Pumasa ka, sabi ng duwende. Ang swerte ay hindi ibinibigay sa magnanakaw. Ikalawang pagsubok, ang kabab ang loob. Ilang araw ang lumipas, at kumalat sa baryo ang balitang may batang napagaling mula sa matinding lagnat matapos uminom ng tubig mula sa balon. Maraming tao ang nagsimulang pumunta roon, dala ang mga alay at dasal. Sinabihan si Mateo ng duwende na huwag magpakilala at huwag angkinan ang anumang papuri. Isang babae ang lumapit kay Mateo at nag-alok ng salapi kapalit ng lihim ng balon. Tumanggi siya. Hindi akin ang biyaya, sagot niya. Igalang niyo ang lugar at magpasalamat. Muling lumitaw ang duwende ng gabing iyon. Ang swerte ay lumalayo sa mayabang, wika niya. Ikatlong pagsubok, ang sakripisyo. Dumating ang pinakamahirap na pagsubok. Sinabi ni Lakan Balisong na upang tuluyang bumalik ang biyaya ng balon, kailangan ng handang magsakripisyo ng sariling swerte. Ibig sabihin, paliwanag ng duwende, maaaring hindi kayo maman kailanman. Naalala ni Mateo ang kanyang ina, ang pangarap niyang makapag-aral, at ang buhay na nais niyang baguhin. Ngunit naalala rin niya ang baryong matagal nang naghihirap. Kung ang kapalit ay ang ikabubuti ng marami, sagot niya, handa ako. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang balon.
Umagos ang malinaw na tubig, at tila muling nabuhay ang paligid, ang mga halaman ay naging lantian, ang hangin ay naging presko. Ang tunay na swerte. Mula noon, gumanda ang ani ng San Isidro. Naging maayos ang kabuhayan ng mga tao, at bihira na ang nagkakasakit. Si Mateo naman ay hindi biglang yumaman, ngunit nagkaroon siya ng sapat na kabuhayan. Gumaling ang kanyang ina, at may isang guro sa bayan ang tumulong upang makapag-aral siya. Isang gabi, muling nagpakita si Lakan Balisong. Hindi ginto ang tunay na swerte, sabi ng duwende. Ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso at ang kakayahang magbahagi. Pagkatapos noon, hindi na muling nakita si Lakan Balisong. Ngunit hanggang ngayon, iginagalang pa rin ng mga taga San Isidro ang lumang balon. Hindi sila humihingi ng sobra, nagpapasalamat lamang sila. At sa tuwing may batang naglalaro malapit sa balon at nakararamdam ng malamig na simoy ng hangin, sinasabi ng matatanda. Nariyan pa rin ang duwende, nagbabantay, nagbibigay ng swerte sa mga marunong rumspeto.